Santa Agata, kilala rin bilang Agata ng Sicily, isa sa pinakapinararangalang birheng martir ng simbahang Katoliko. Naging mahalagang imahe sa relihiyong Kristyanismo dahil sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos. Sino si Santa Agata? Ano ang hirap na kanyang sinapit dahil sa kanyang pananampalataya? At ano ang aral nating mapupulot mula sa kanyang kwento? Manatiling nakatutok dahil maaaring ang kanyang kwento ay magiging inspirasyon mo sa espiritual na paniniwala at makakatulong na tumibay ang iyong koneksyon sa Diyos. Si Agata ay isinilang noong 231 AD sa lalawigan ng Sicily, pinakaibabang bahagi ng bansang Italia, mula sa isang mayaman at maharlikang pamilya. Mula pa man sa kanyang maagang buhay, pinili na ng isang Agata ang maging isang martir sa kabila ng maraming balakid na nais ikompromiso ang kanyang paniniwala sa Diyos. Ang salitang martir ay nagmula sa salitang Griego na tumutukoy sa isang tao na handang magdusa o mamatay para sa kanyang paniniwala, prinsipyo o relihiyon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang ating pambansang bayani na nagbuwis ng kanyang buhay para sa isang adhikain na labanan ng kolonyalismong Espanyol. Batay sa 13th century golden legend, huwag mga sulating isinulat ni Jacobus de Voragine tungkol sa buhay ng mga banal o santo. Sinasabi ditong 15 anyos pa lamang si Agata ay inialay na nito ang kanyang buong buhay sa Diyos, kung saan nais niyang manatiling isang banal na birhen sa harapan ng Panginoon. Paglingkuran nito sa kanyang buong buhay at manatiling walang asawa para magsilbi sa simbahan. Ngunit isang makapangyarihang Romano ang sumubok sa prinsipyo ng dalaga. Noong mga panahong iyon, naging laganap ang pagsiklab ng Decian persecution, ang panahon ng pag-uusig sa mga mananampalatayang Kristiyano sa ilalim ng Romanong emperador na si Decius. Naglabas ng kautusan ang emperador na nag-uutos sa lahat ng tao sa imperyo na mag-alay ng isang sakripisyo para sa mga Diyos-Diyusan ng Romano at sa kapakanan ng emperador. Kapag nag-aalay ng mga sakripisyo ay kinakailangang isagawa sa presensya ng isang maestrado ng Roma at kumpirmahin ng isang pinirmahan at nasaksihang sertipiko mula sa maestrado. Kung sino man ang hindi susunod sa kautusan ng emperador ay maaaring haharap sa malupit na parusa. Isang Romanong opisyal na nagngangalang Quintianus ang nagkagusto at nagnanais magpakasal kay Agata. Si Quintianus ang gobernador noon sa Catania, Sicily. Dahil sa kanyang mataas na diplomatikong ranggo, naisip niya na madali niyang makuha ang loob ng dalaga na talikuran ng panata nito at pilitin siyang magpakasal. Ang kanyang patuloy na mga panukala ay patuloy din na tinatanggihan ni Agata. Kaya't nang mapag-alaman ni Quintianus na ang dalaga ay isa palang Kristiyano, ay ipinadakip niya ito at dinala sa harap ng hukuman. At siya mismo ang nagsilbing hukom sa kahihinatnan ni Agata. Upang pilitin siyang magbago ng isip, ipinadala siya ni Quintianus sa isang brothel, huwang bahay aliwan kung saan pumupunta ang mga kalalakihan upang sumiping sa mga babaeng bayaran. Sa pamamagitan nito, nagbabakasakali ang gobernador na magbago ang isip ng dalaga. Noong una ay inaasahan niyang susuko din ng dalaga sa kanyang mga kahilingan kapag nahaharap na ito sa pagpapahirap at posibleng kamatayan. Gayunpaman, nanindigan pa rin ng dalaga sa kanyang prinsipyo. Nagdasal ito sa Diyos kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata at humiling na bigyan siya ng lakas ng loob na magapi ang kagustuhan ng dyablo. Patuloy na nagtiwala si Agata sa Diyos kahit na dumarana siya ng isang buwan ng paghihirap at pagsisikap na talikuran niya ang kanyang panata sa Diyos at labagin ang kanyang kabutihan. Nang mapagtanto ni Quintianus na wala pa ring pagbabago, ipinadala niya ito muli sa kanya. Sa kanilang interogasyon, sinabi nito kay Quintianus na ang pagiging lingkod ni Hesukristo ang kanyang tunay na kalayaan. Dahil sa sagot na ito, galit na galit si Quintianus at iniutos nito na ikulong ang dalaga sa halip na ibalik sa bahay aliwan. Isang hakbang na inaasahan niyang magiging matagumpay. Ngunit bagkus hindi pa rin natitinag ang kanyang pananampalataya at patuloy na ipinahayag ni Agata si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, Panginoon, buhay at pag-asa. Dahil dito iniutos ni Quintianus na pahirapan ang dalaga. Sumailalim si Agata sa mga mabigat na parusa tulad ng rock torture. Ito ay sinaunang paraan ng pagpapahirap kung saan inuunat ang katawan upang punitin gamit ang mga kawit na bakal. Sumailalim din siya sa pagsunog sa poste. Ngunit ayon sa ilang mga ulat, sa sandaling lumiyab na ang apoy, isang malakas na lindol ang naganap, dahilan upang igiit ng mga tao na palayain siya. Ipinalatigo din ito ng gobernador
Pero nang mapansing tinitiis lamang ni Agatha ang lahat ng pagpapahirap ng may kagalakan, inutos niya na isailalim ito sa mas masamang paraan ng pagpapahirap. Inutos niya na putulin o tanggalin ang kanyang mga dibdib. Pagkatapos ay pinabalik niya ito sa bilangguan ng walang pagkain o medikal na atensyon. Ngunit ibinigay sa kanya ng Panginoon ang lahat ng pangangalagang kailangan niya. Batay sa mga historical accounts, si Agatha ay nagkaroon ng isang pangitain tungkol sa apostol na si San Pedro na umaliw at nagpagaling sa kanyang mga sugat sa pamamagitan ng kanyang mga dalangin. Pagkaraan ng 4 na araw, hindi pinansin ni Quintianus ang malahimalang paggaling ng kanyang mga sugat. Bagkus hinubaran niya ito at iginulong na hubad sa ibabaw ng mainit na uling na hinaluan ng matutulis na bato at bakal. Nang siya ibalik sa bilangguan, nanalangin siya sa Diyos. Aking tagapaglikha, kailan may ipinagsanggalang mo ako mula sa duyan. Kinuha mo ako mula sa pag-ibig ng mundo at ibinigay mo ako sa pasensya na magdusa. Tanggapin mo ngayon ang aking kaluluwa. Si Agatha ay pinaniniwala ang namatay noong mga taong 251 AD sa edad na 30. Isang masaklap na kamatayan ng tapat na mananampalataya ni Kristo mula sa mapang-abusong tao at dahil sa pagtanggi sa pag-ibig ng sanlibutan. Gayunpaman ang kamatayan ng dalaga ay kontrobersyal at hindi naging malinaw sapagkat may mga nagsasabi na hindi raw talaga ito umanong namatay sa kulungan kundi namatay dahil sa matinding trauma at pagkahapo ng kanyang natamo mula sa pagpapahirap. May mga tradisyon ding nagsasabi na si Agatha ay hindi raw namatay subalit inialay nito ang kanyang espiritu sa Diyos at siya ay dinala sa langit. Ano-tano pa man ang mga teoryang ito ay hindi lubusang mapatunayan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Marahil ang ligasiya na iniwan ni Agatha ay hindi nakatuon sa kung papaano siya namatay. Subalit ang pagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong walang mahigpit na paniniwala sa Diyos. Nang maglaon si Santa Agatha ay nag-iwan ng isang mahalagang papel sa Kristyanismo. Siya ay naging patron ng Saint of Sicily, ang pasyente ng breast cancer, mga biktima ng pang-aabusong sexual at mga birhing martir. Siya rin ay tinuturing na isang makapangyarihang tagapamagitan kapag ang mga tao ay dumaranas ng sunog. Siya ay karaniwang itinatampok sa mga relihiyosong sining na may hawak-hawak na gunting o di kaya dibdib sa isang plato. Ang kanyang kapistahan ay ginugunita tuwing 5 ng Pebrero bilang pag-alala sa kanyang pagkamatay at sa mga naiwang matibay na pamana bilang simbolo ng pananampalataya, katapangan at proteksyon. Ang aral nating mapupulot sa kwento ni Santa Agatha, maaaring ito ay nag-ukit ng inspirasyon at aral na nagmula sa kanyang matatag na pananampalataya, katapangan at pagmamahal sa Diyos, na isang matibay na sandata laban sa pagnanasa ng makamundong gawain. Ibinuwis niya ang kanyang sariling buhay para sa kanyang pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Itinuturo nito sa atin na kung handa kang magtiis at manatiling mapagkumbaba sa pang-uusig ng mundo at sa lahat ng hamon ng buhay at kausapin siyang humingi ng gabay at lakas sa pamamagitan ng pagdarasal, ay hindi kanya pababayaan at ibibigay niya sa iyo ang gantimpala na nararapat sa iyo mula sa langit. Kolosas 3:24. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon na gantimpala na inilaan niya para sa inyo. Matthew 5:12. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ng mga propetang nauna sa inyo